Kapag usapang 6 man sa NBA ay dalawang pangalan lang ang naiisip nating mga NBA fans, Jamal Crawford at Lou Williams. Dalawa sa mga pinakamagagaling na scorer of the bench na nasaksihan natin sa 2010s NBA. Mga prolific na scorer na nagbibigay ng boost sa second unit ng kani-kanilang mga team. Balikan natin ang naging karera ng dalawang player na siya lamang nanalo ng tatlong 6 Man of the Year award sa buong history ng liga. Si Lou Williams ay nagkaroon ng slow start sa kanyang rookie year para sa Philadelphia 76ers noong 2005 to 2006 NBA season. Drafted as the 45th overall pick noong 2005 ay naglaro si Lou Will sa likod ng 76ers superstar na si Allen Iverson. That explains kung bakit 2 points and 0.6 rebounds in 4.8 minutes per game lang ang in-average niya sa kanyang rookie year. Ngunit tila nga blessing in disguise pa yan dahil AI took Sweet Lou under his wing at naging mentor nga nito for a whole season. After all ay alam ni Iverson na nasa tail end na siya ng kanyang career, kaya naman tinuruan ng superstar si Lou Williams ng mga veteran moves and techniques niya. Nakatulong din na parehas small scoring guards ang dalawang ito, kaya't marami talaga silang commonalities na naging daan din para madali silang maging magkaibigang dalawa. Sa paglisan ni Allen Iverson sa Philadelphia ay dito nalalabas ang laro ng magiging future 3-time 6 Man of the Year awardee. Lou Williams had greater chances at hindi naman niya pinahiya ang Philadelphia sa opportunity na binigay nito sa kanya. Lumabas na ang totoong laro ni Lou Will. Nakita ang mga striking similarities nila ng isang Allen Iverson with their moves at scoring bag. Around 2009 to 2010 season ay nagtala si Sweet Lou ng 14 points, 3 rebounds and 4.2 assists per game, mainly coming off the bench. Dito na nalaman ng lahat ang perfect role na nararapat para sa 6'1 guard. Isang spark plug off the bench na sure ball bibigyan ka ng scoring punch once pumasok siya sa loob ng court. Noong 2012 to 2013 season ay napunta si Lou Williams sa Atlanta Hawks kung saan nagtagal siya ng 3 buong season bago mapunta sa Toronto Raptors. Na-trade si Williams patungong Canada at dito na magkakaroon ng recognition ng scoring guard sa buong NBA as the best 6 man that year. Displaying his full scoring skills, kapalitan ni Kyle Lowry ay nag-average siya ng 15.5 points, 2 assists and 1.1 steals per game para iuwi ang 2015 6 Man of the Year award ng NBA. Matapos nitong season na ito ay nagkaroon ng quick pit stop si Lou Will sa Los Angeles Lakers at Houston Rockets bago mapunta sa Los Angeles Clippers kung saan niya makukuha ang all-time recognition sa kanyang pangalan. Embracing his full-time 6-man role sa Clippers, ay nagtagal si Sweet Lou ng 3.5 season sa Los Angeles. Perfect scenario ang napuntahan niya dahil ito na nga yung post-Chris Paul era ng Clips at wala na rin dito ang former 6-man of the year awardee na si Jamal Crawford. Kaya naman ang susi ng second unit ay nasa kamay na ni Williams night in and night out. What he did took the clock all the way down, and when you're a shot maker like Lou Williams. Welcome back to LA. All Lou Williams does is this. Lou for the lead! Muling nanalo ng 6 Man of the Year award si Lou. This time ay dalawang magkasunod na taon niya na itong naipanalo upang matay si Jamal Crawford na merong 3 sa kanilang buong career. Nag-average siya sa dalawang sunod na taon na iyan ng 21.3 points, 2.8 rebounds and 5.4 assists per game. Nakuha niya rin ang kanyang career high dito sa LA Clippers sa laban nila sa Golden State Warriors noong January 10, 2018. Torching the Dubs with 50 points in 16 of 27 field goal shooting at 8 3-pointers made, cementing himself as one of the best scorers off the bench sa buong NBA. Nagpunta pa si Sweet Lou sa team ng Atlanta Hawks after ng kanyang stint sa Clippers kung saan niya tinapos ang kanyang 17-year NBA career sa pagtatapos ng 2022 NBA season kung saan siya officially na nagretiro. From averaging just below 2 points per game sa kanyang rookie year ay nagkaroon ng isang fruitful at mahabang career sa NBA ang isang Lou Williams. 3 6 Man of the Year awards, a total of 15,593 points across his 1,123 games sa NBA at isang napakagaling na scorer ang mga bagay na magpapaalala sa atin sa isang Luis Tyrone Williams. Naaalala nyo pa ba si Jamal Crawford, Goat Fam? Siya lang naman ang exciting player mula 2000s hanggang 2010s na nagpasikat lalo na ng mga flashy at street style basketball sa ating mga NBA fans. They did after all. Back-to-back praise for Crawford. Getting into his rhythm. 0.2 of a second left on the clock. To watch this happen since Chris got here.
Si Jamal Crawford nga ang gumawa ng career out of his high-level scoring sa loob ng 20 years o 2 dekada niya sa liga. Ngunit alam nyo ba, Goat Fam, na nag-struggle ng malala ang 6'5 crafty guard sa unang 2 taon niya sa Bulls na siyang nag-draft sa kanya bilang 8 overall pick noong 2000 NBA draft. Injuries at inefficiency ang naging problema ni Jamal bago siya magkaroon ng breakthrough noong 2003 to 2004 season with 17.3 points, 3.5 rebounds and 5 assists per game. Ngayong araw ay balikan natin ang isang spectacular na NBA journey ng 3-time 6th Man of the Year awardee na si Jamal Crawford. Mas nakilala pa si Jamal Crawford ng NBA World sa New York Knicks noong 2007 to 2008 NBA season. Dito talagang nakita na ang mga sikat niyang shaking and baking moves, his famous behind the back half step na talaga namang isang sobrang elite na galaw, pati na rin ang pag-iwan niya sa mga opponents with his fancy dribbling moves. Sa isang rebuilding New York team nga that year ay nakakuha niya ang kanyang career high in terms of points with 20.6 points per game to go along with 2.6 rebounds and 5 assists na averages. But they ended up with a standing of 23 wins and 59 losses. Kaya naman ang mga stats na yan ay tinignan lamang ng NBA media na empty stats. Kaya lang daw yan mataas dahil sa mahinang team naglalaro si Crawford at siya lang ang titira ng titira dito. Evident na rin sa mababa niyang efficiency sa field goal na nasa 41% lamang at sa tres naman na nasa 35.6%. Papatunayan naman ni Crawford na mali ang NBA media and that his style of play ay kayang mag-translate sa isang winning basketball culture. Napunta sa Golden State Warriors si Crawford kapalit ni Al Harrington. Subalit saglit lamang mananalagi dyan ang scoring guard dahil after 1 season ay na-trade na siya sa Atlanta Hawks kung saang makikita na mag-adjust ang isang Jamal Crawford para sa isang winning basketball. Sa Atlanta, never nagkaroon ng isang starting spot si Jamal. Siya ang naging spark plug off the bench sa sistema ni Coach Mike Woodson na gumana naman dahil nagkaroon sila ng 53-29 standing sa pagtatapos ng season. Si Crawford ay merong 18 points, 2.5 rebounds and 3 assists per game na naging susi upang maipanalo niya ang una niyang 6th Man of the Year award, ang una sa 3 na ipanalo niya sa kanyang buong career. After that 2010 to 2011 season ay nagkaroong muli ng quick pit stop si Crawford na this time ay sa Portland Trail Blazers naman bago mapunta sa Los Angeles Clippers team na mas nakitaan ng success sa loob ng 5 taon na nandoon si Jamal sa Lob City. With the same role na meron si Jamal ay off the bench pa rin ang ganap niya sa bago niyang team, still displaying his flashiness na talagang napapa-UNA sa mga fans ng Los Angeles. Nagpakita na naman ng isang magandang taon si Crawford noong 2013 to 2014 season with his 18.6 points, 2.3 rebounds and 3.2 assists per game. Salamat na rin sa mataas na tiwalang ibinigay sa kanya ni Coach Doc Rivers. Nasundan pa ang award na iyan noong 2016 season naman kung saan siya gumawa ng kasaysayan bilang ang nag-iisang player that time na manalo ng 3 6th Man of the Year award. Bago sila mag-tie ni Lou Williams noong 2019. Nagtala si Crawford that year ng 14.2 points, 1.8 rebounds and 2.3 assists per game to secure the award. Napunta pa siya sa team ng Minnesota Timberwolves, sa team ng Phoenix Suns kung saan bilang isang 39-year-old ay nag-drop siya ng 50 big points laban sa Dallas Mavericks at sa Brooklyn Nets na huli niyang pinaglaruan noong NBA bubble. Sa ngayon ay madalas nating makita si Jamal sa mga pro-am leagues kung saan patuloy niya pa rin ipinapakita ang mga jaw-dropping moves niya sa atin na tila ba hindi siya tumatanda.